Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling na mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol: si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres sa kaniyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kaniyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Welcome po sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno, ang tahanang bukas para sa lahat. Sa Ebanghelyo ngayong umaga, narinig natin kung sino-sino ang pinili ni Jesus upang kaniyang maging unang alagad o simply apostles. Ito ay hudyat na mayroong isinusugo si Jesus upang sumaksi sa kapangyarihan at habag ng Diyos. Marahil ito ang tugon ni Jesus nang makita niya kahapon sa ating ebanghelyo ang napakaraming taong sumusunod sa kaniya at siya ay nahabag dahil sila'y mga lito at nalulupaypay at parang mga tupang walang pastol. At sa ating ebanghelyo ngayon, ipinakita ni Jesus ang pagmamahal niya sa mga taong nangangailangan ng panibagong pananaw ukol sa awa at pag-ibig ng Diyos. Ito marahil ang isa sa pinakamagandang paraan na nakikita ni Kristo na kung saan kung ano ang kaniyang biyayang ibinibigay, ito naman ay ipinapasa niya sa mga alagad o apostoles at ang apostoles naman ang magpapasa sa mga taong nangangailangan at humihingi nito. Kung inyong mapapansin kung ano ang ginawa ni Kristo, nagpagaling ng may sakit, nagpalayas ng mga masasamang espiritu,
at nagpahayag ng mabuting balita. Ito rin ang kanyang ibinibigay sa kanyang unang apostoles. Ang salitang apostoles ay one who is sent. Siya na ipinadala. Ito ay originally ginagamit sa mga vassal emissaries, yung bang naglalakbay sa barko. Totoo naman, dahil ang mga alagad na ito na binanggit ay tumawid ng mga dagat at ilog, tumawid at pumunta sa iba't ibang lugar upang isabuhay ang pagtawag ni Jesus sa kanila. Sila na ipinadala. At sa pagpapadala ni Jesus, ang kanilang buhay ay naging saksi sa pag-ibig at awa, kapangyarihan at pagkadiyos ni Jesus. At ang mga misyonerong ito, ang mga unang alagad na ito, ay wala nang nakabalik sa kanilang sariling bayan. Kung saan sila nagpunta, kung saan sila ipinadala ng Espiritu, doon ang kanilang katapusan. Makikita natin sa Ebanghelyo, sa ikalawang bahagi, na huwag kayong pumunta sa lugar ng mga hentil, so alinmang bayan ng mga Samaritano. Pinauuna muna ni Jesus na bigyan ng halaga ang mga Israelita, ang bayang tinawag ng Diyos na hindi naniniwala sa Kanya bilang Diyos na sinugo ng Ama. Kaya ang mga alagad na ito, ang mga apostoles na ito, ay nagpahayag sa mga tupa o Israelita na nawawala sa kawan ng Diyos. Marami po tayong misyonero. Ang tawag po natin doon ay ad extra, yung mga lumalabas, isinusugo upang ipahayag at upang ipakita ang pagmamahal at kapangyarihan ng Diyos. Maraming mga tinatawag na misyonero sa atin ngayon, kung saan kulang ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Kahit saan kayo pumuntang bayan o bansa, marami tayong makikitang misyonero na ipinapanalangin natin na maging matatag at maging masaya na daladala ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. At iyon ay mga special call, mga tawag na natatangi na Diyos lamang ang nagpapahintulot na magawa ito. Pero sa Ebanghelyo ngayon, tayo rin ay tinatawag na maging misyonero. Tayo rin ay tinatawag na maging apostoles ad intra. Hindi na yung ad extra, ad intra. Papasok na dito mismo sa ating bayan. Tayo'y tinatawag na maging apostoles, maging misyonero upang ipahayag naman sa iba, sa mga nawawalang kapatid, sa mga nanghihinang kapatid, sa mga lumalayong mga kapatid, ang pagbibiyaya at awa ng Poong Jesus Nazareno. Hindi na natin kailangang tumawid pa ng dagat o ilog. Dito pa lang sa ating bayan, tayo'y magiging alagad na ni Kristo. Kung papaanong siya ay pumili ng unang 12, siya ay patuloy na pumipili ngayon upang maging misyonero at tagapagpahayag ng kaniyang mabuting balita. Ad intra. Sarili muna natin. Ako ba ay tunay na sumusunod at nakikinig sa kapangyarihan at turo ni Jesus? Ano ang klase ng aking pamumuhay ngayon na nakabase sa kaniyang mga katuruan at nakabase sa kaniyang mga salita? Kung nagagawa natin itong mismo ang sarili natin, ay makita sa liwanag
ng pag-ibig at luwalhati ni Kristo, makikita nating tayo pala ay misyonero din, na tayo pala ay apostoles din, tayo pala ay alagad din ni Kristo na nagpapahayag sa iba ng aking pamumuhay ayon sa diwa ng kaniyang salita. Ad intra, pagkatapos natin itong mailagay sa ating sarili, ito naman ay ibabahagi natin sa ating pamilya. Pagkatapos na ang pamilya ay mapagpahayagan ng mabuting balita ng Diyos, ito naman ay ipapahayag natin sa ating komunidad. At pagkatapos na ang komunidad ay mabigyan natin ng tamang proseso sa pagtingin sa biyaya ng Diyos, ang buong bayan ay maaaring sumunod. Ano ang halaga ng pagiging misyonero? Biyaya ng Diyos ang pagtawag sa atin sa araw-araw. Kailangan lang nating lumapit, mag-aral sa paanan ni Jesus. Palagi po nating naririnig na you cannot give what you do not have. Hindi natin kayang magbigay ng mga bagay na wala tayo. Kaya hindi tayo pwedeng magpahayag ng pag-ibig o salita ng Diyos kung tayo sa sarili ay kulang nito. Hindi ko kayang magpatawad sa iba kung ako ay hindi pwedeng magpatawad mismo sa sarili ko. Hindi ako pwedeng magyabang ng kahit ano kung sa sarili ko wala akong kayang ipagyabang. Sa kaduluhan, hindi talaga tayo pwedeng magkunwari sa harapan ng Diyos. Hindi natin kayang magbigay ng bagay na wala tayo. Ang unang alagad upang maibalita nila ang tunay na pakay ng Diyos sa bayan, ang kaligtasan, sila muna ay sumunod, nag-aral, kinilala si Jesus upang sila ay mayroong maibigay sa iba, upang sila ay may maibahagi sa iba, upang sila ay mamuhay ayon sa forma ng Diyos. Dahil kahit hindi ka magsalita, kung namumuhay ka ayon sa diwa ng kabanalan ng Diyos, magniningning sa sarili mo at buhay mo ang kapangyarihan at biyaya ng Diyos. Ito po yung ating asamin, ang mahawa, ang mabigyan, ang mayakap ng kapangyarihan at awa ng Diyos. Para tayo naman ay handang magbigay ng kaparehong awa at pag-ibig sa iba. Yun po ang tunay na alagad ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.